Prince. So ano mo na to? You have a new endorsement? Yes po. So pwede mo bang ikwento sa amin kung ano ito? King's Fried Noodles po. Syempre po, nagpapasalamat muna po kay Tito Ramily, Tito Rams, Sir Rams, syempre Ate Sirkan sa pagkuha po sa akin ng ito po ata yung pinakaunang-una ko pong i-endorse na King's Fried Noodles. Syempre, thankful po ako kasi nagsimula daw po ang King's Fried Noodles 2007 po or 2008, and ako daw po yung kauna-unahang endorser po nito. So sobrang nagpapasalamat po ako kasi malaking bagay din po sa akin ito. And syempre po, ayun, salamat po sa suporta. Yes. Okay. So Prince, ang alam ko yung journey mo talaga, nag-start ka sa ano yun, contest to? Nag-start po ako, siguro po yung pinakauna-una po, Hype Kang Bata kay Bulaga. Then yung last ko po ngayon, Dreammaker. Yung alin? Dreammaker po. Ayun nga. The Search for the Next Movie po. Tapos, isa ka sa pumabot ka sa finals? Oh, yes po. Yes. Umabot po ako sa finals sa lahat po ng sa 62 contestants po. Naging rank 9 po ako. Then 7 members po yung kukunin, yung Horizon. Then yung isa po nanalo doon, nakasama ko po siya sa Team A Season 5 ng 2021, 2020 po. Yun nga, pang 9 ka. So, yes po. Pag titingnan mo ngayon, ano to, nakita mo ba siya na parang, ano nakita mong blessing out of that sa nangyari? Siyempre po, after nun, siyempre thankful pa rin po kasi umabot po ako ng finale dahil po yung support ng Royals. Yes, Royals. Then, after po ng Dreammaker, talagang marami pong mga, siguro, napag-isip-isip po namin na gumawa po ng kanta. Then, Star Music, thank you po sa Star Music kasi kinuha po nila ako para release po ng single debut na Indak. Ayun po, marinig na po sa lahat ng digital streaming platforms, Indak. Ayun po, syempre, para sa akin po, nag-focus po ngayon sa P-pop, sa solo P-pop, yes po. Syempre, this year po, abangan na lang po yung second single sa mga susunod po na kanta na ilalabas. So you're still under Star Music? Yes po. Then, magtuloy-tuloy ka pa rin as individual, Solo po. Soloist. Under Sir Roxy Likigan. So mas gusto mo yan ngayon? Opo, talaga. Talagang, syempre, before po ng Dreammaker, gusto ko po talagang maging P-pop or K-pop man or basta maging performer po talaga. So, hindi, ano lang kasi, yun nga, ang uso kasi ngayon, di ba, groups talaga. Oh, yes. Tapos ngayon pa lang parang, nagsisimula yung mga solo acts din talaga yes. for P-pop. So, bilang una ka sa mga, yan, paano mo lang nina-navigate na, uy, hindi ako part ng group. So, medyo challenge siya at the same time, mas may freedom kasi ikaw lang. Diba? Sa akin po, syempre talagang mahirap po kasi syempre wala po pag nag-practice po solo po talaga po nag-practice doon. Talaga pong syempre mahirap po para sa akin kasi lalo na po suporta ng mga tao. Pero syempre thankful po ako sa Royals dahil simula po ng Dreammaker, hindi po nila ako iniwan hanggang ngayon. Nag-release po ako ng single, then hanggang ngayon po na siguro po soon maglabas po tayo ng second single. Then alam ko pong Royals po talagang susuportan. Pero sa akin po, pagiging soloist, kahit naman po dati talagang syempre kasama po yung daddy ko mag-perform sa mga rap contest na nag-champion po kami. Pero talagang pagiging solo po, okay naman po sa akin yung pagiging solo. Sana palagi naman po nagsosolo talaga sa performance ito. Personal preference mo yun na maging soloist more than to work with a group? Siguro po, for me, kung ano po yung meron ako, syempre nagpapasalamat po ang pagiging soloist or siguro kahit ano naman po sa akin, pero solo po talaga, mas nag-focus po ako sa pagiging soloist po. Ilang taong ka na, Prince? Kasi alam ko bata pa. 15 years old po. Turning 16 po this October. So 15, tapos nakakapag-compose ka na ng mga songs. Opo, sa ngayon po talagang, syempre hindi pa rin bumawala yung pagiging ko po ng advice sa daddy ko sa pagko-compose po ng kanta. Kasi siya po yung nagturo sa akin mag-rap po talaga. And sa pag-compose po, talagang tinatry ko po talaga yung best ko na makapag-compose po ng kanta kasi yun nga po, gusto ko pong makagawa ng sarili ko pong sulat, sarili ko pong kanta. Ilan na yun ang compose mo? Sa ngayon po, syempre abangan na lang po natin yung mga iko-compose ko pong kanta. Yung sa second single ko po.
Talagang yun po yung parang pinaka-pinaghahandaan ko po ngayon kasi ako po yung parang gusto ko pong magsulat po ng sarili ko. Ganun. Tapos ano daw ang mga plano sa'yo ngayon? Sa ngayon Anong po... plano sa'yo ni Ateng? Tito! Siyempre po, sa ngayon, yung plano po namin ngayon, Naka-co-manage kasi siya sa ABS. ina-co-manage po ako sa ABS. Waiting kami. Time Music. So, naghihintay rin po kami ng kahit anong date or news po galing sa kanila. Pero sila may layout na ba na plans din for you? Mas more on raw music kasi Yes po, music po binibigay talaga yung nila. binibigay po nila. Sana meron din mga television Yes po, projects. ganun po. So ngayon more on music ka talaga. Music Pero po talaga. eventually ba papasukin mo din yung acting? Anong makikita mo? Syempre po, gusto ko po talaga maranasan lahat kasi nag-try na din po ako ng acting 4 years ago. 5 years ago po sa The Gift. Kasama ko po dun si Sir Alden Richards. Syempre, naging Young Andoy Victor Anastasio. Victor Anastasio po. Young Andoy. Ako po yung parang naging bully po sa batang... sa batang, ano po, sa batang Sir Alden Richards. So may nasa ano mo pa Yes rin po. yun, nasa plan mo. Opo, talagang gusto ko pong ma-experience lahat. Exposure po talaga. So Prince, bakit bata ka pa lang parang yung nakabuo na sa mindset mo na ito yung gusto mong gawin? Entertainment? Yun po. Siyempre about po dyan, simula po nung bata po ako talagang pangarap ko na po talaga makapag-perform, makita po sa TV, ganyan. Pinapangarap ko po talaga yun. And siyempre po sa ngayon, talagang wino-work ko pa rin po yun para mapakita po sa mga tao na kaya ko po na para mapakita po sa kanila yung talento ko talaga po. Ano naisip ko na pala? So, P-pop pa rin yung pinupush mo na Opo. parang pinaka-image mo. Yes po, yung o nag-focus po branding ngayon mo, sa ano, P-pop. oo. P-pop kasi sa P-pop talagang siguro soloist po. So mag-rap po ako sa sarili ko po kasi mag-rap, kakanta, syempre sasayaw po ng solo. So yun po yung parang pinaka natutuwa po kasi syempre po sa solo sobrang hirap po nun lalo pag perform ko po. So sariling angat, so mag-shine ko po sa sarili mo. So talagang natutuwa po kasi nagagawa ko po siya. Alam mo, ako personally, may problema ako sa P-pop eh. Kasi Ano po? P-pop kayo, di ba? Yes. Pinoy pop. Apo. Pero parang ang nakikita ko kasi naka-angkla pa rin siya sa K-pop. So paano mo ikaw personally, paano mo mapapakilala na ikaw si Prince as P-pop at hindi as Prince na parang in a way copycat ng K-pop? Siguro po ako po, kasi nag-start po talaga ako sa pag-rap, talagang makabayan na po yung inaawit kasi yung mga nerve ko po makabayan kasi idol ko po si Francis M. So parang kahit ano po Buhay ka mangyari, na ba? buhay na po ba ako nun? Sa yun po, Francis M po talaga sa bawat kanta po talagang simula po nung bata po, puro makabayan po. Mga sinusulat po ng daddy ko, puro makabayan. Kasi nakasama po ni daddy si Francis M. 2009 po sa Wish Ko Lang. Then parang, nung napanood ko po yun, nung lumaki po ako, napanood ko po siya. And dun po na parang nag-start na, wow, galing ni Francis M. So parang, para saan po, mapapakita ko po yun siyempre sa paggawa po ng kanta din na para po sa ating bayan. Dahil makabayan ka, ano ka rin ba? Medyo, isa ka rin ba sa mga kabataan na into Politics. hindi naman politics per se, yung nangyayari sa bansa, Aware ka. aware ka, including na yung mga politics. Ganun ka ba? Siguro po, ano po, kasi talagang mahilig pong manood din po ng TV sa mga balita. So, sa school din po kasi tumatakbo po bilang officer po ng school. So syempre kailangan ko pong syempre po communicate sa ibang officer. Then, kailangan pong manood sa kahit ano pong balita man yan. Ganun po, kaya po, talagang inisip ko po sa leadership po talaga. Pulang araw ka ba o kulay rosas sa iyong paligid? Not party. Sabi ko na sasagot. Alam mo yan. Ayun na, hindi. Prince, tawag dito, paano mo pa magagawa na ipakilala yung sarili mo? Kasi ang dami ngayon, ang daming yes, mga aspiring P-pop, Opo. ang daming mga bagets talaga na pumapasok. I mean, nagjo-join din ng mga ibang mga contest, not just
hindi lang yung mga P-pop concert kasi kahit yung mga singing contest, no? Paano mo mapapakita at mapoprove na ay iba si Prince? Siguro po para po sa akin talagang kailangan po maging active, maging hardworking po kasi maging hardworking. Kasi talaga para po sa akin pag syempre gusto ko pong yung talent ko mas i-improve po. Syempre palagi po nagpa-practice, training kasi para po sa akin may kaya pa po ako, may ibubuga pa po ako. Syempre this young age po talagang mas ini-improve ko yung sarili ko. Lalo po sa mga pag-usap, communicate, syempre po sa pag-usap sa mga taong sumusuporta, sa pagmamahal po nila. Talagang yung inspiration po na yun para sa akin talagang mas ginagalingan ko po sa mga ginagawa po naming projects or kanta. Syempre po araw-araw po para po sa akin talaga every time po nagkakaroon po ng improvement. Sino mga idols mo? Idol, siguro po Aside SB19 from Francis M, sabi mo. Okay, sa pag-perform po talaga SB19 kasi sila po yung unang-unang P-pop na nakilala ko. And syempre po sa Idol, sa pag-rap din, sa SB19 Josh. Yes, Josh. SB19 talaga, okay. Yung crush mo? Crush, siguro po ngayon, hindi po muna nag-iisip kasi nag-focus ko nga po sa solo career. Then solo career tapos sa family po. Pero kung mag-acting ka nga, bawa, i-prepare ka, alam mo na, yung mga teenage love team, if ever ang medyo nakikita mo na, ay, okay to, ito gusto ko to. Pwede. Siguro po, wait. Parang, hindi ko po talaga ma-imagine or maisip. Kasi nga po, sa ngayon talagang inisip ko po yung present po ngayon, yung kung ano Wala, po yung kahit meron isa. po ngayon. Or celebrity crush. Siguro celebrity crush pero hindi ko po kailan. Sino? Siyempre po, unang-unang 20, yung time pa po ng, yes, Catherine Bernardo po. Yes. Yes po. Prince, sabi mo nga, 4 years ago, tama ba? 4 years ago Yes lang po. yun, nag-acting ka na rin, mga ganyan. So, wala ka naman naranasan na mga medyo untoward na mga treatment, mga ganon. Ano naman po, wala naman po kasi Nagsuplada, ganon. wala naman po kasi talaga nung time na po yun po yung mga nasasabi na po ng ibang tao, uy, pag nag-artista ka na, ganito mangyayari, ganyan. So inisip ko na po yun, so para po sa akin, mas nag-focus po ako. Siyempre, nag-focus po ako sa kung ano mo pinapagawa po sa akin, gagawin ko po, or kahit mahirap, magagawa po sa akin, itatry ko po yung best ko kasi, po para matuwa po sa akin, ganyan. Then, para po makita nila na ginagawa ko po yung best ko po talaga para magawa po yung bagay na pinapagawa nila. How about sa Dreammaker? Kasi syempre contest yun, tas yung mga Yes po. kasama mo, di ba? Parang, yun nga, nagko-compete kayo. So meron bang like, were you bullied? Or may mga awayan ba? Wala naman po nangyaring ganun kasi nga po isa po ako sa mga bunso. Then siguro po kung meron po, hindi po nila parang inaano po sa mga bata sa amin kasi yun nga po. Siyempre ako po, iniisip po nun during na Dreammaker po. Ako po, kasi lahat po talaga kami, mga kuya ko po, talagang magkakaibigan, magkakapatid po yung turingan po namin. So parang nagkakaroon lang po ng isip po namin pag competition po siguro pag sa performance na po mismo, inisip po namin na laban ko to, laban namin to, so kailangan kong galingan. So siguro po pag during training, parang happy po kami, talagang sama-sama po kami training, masaya po kami. Yes po, almost 5 months po. Yes, almost 5 months po kami nasa loob ng Dreammaker. So di po kami umuwi nun. Siguro nagkaroon po kami umuwi po kami nung Pasko and then New Year po. Yun lang So, po yung... diretso talaga. So, parang Korean din, Opo, training. talaga. No? Yung meron po kaming Korean coaches din po, meron din po kaming Filipino coaches. May contact, may communication ka pa sa kanila? Sa coaches po, meron naman po. Sa mga dati mong Sa kasama? mga dati ko pong kasama. Meron naman po talagang yung mga nanalo po, talagang yung 7 members ng Horizon po. Siyempre kinakamusta ko po sila. Siyempre minsan, sobrang busy din po nila so di pa sila makapag-message or... Pero sa mga Dream Chasers po na siyempre po na hindi nakapasok sa Horizon, nakakausap po sila. Then minsan, nagkakaroon din po sila ng fan meeting or gala po. Sumasama po sa kanila, sinasama po nila ako. Yes po, in-invite po nila ako doon. Kumusta yung mga social media account mo? Ngayon po, social media,
talagang mas pinopromote ko po ngayon yung song na yung single debut ko po na Indak. Yung sa IG. Talagang mahirap po talaga kasi umangat po yung followers, mababa rin po. Then, kaya kailangan ko pong mas maging active pa po. At your age, may mga na-encounter ka na ng mga nambabas, mga gano'n. Naku! Ang marami. Sa ngayon po. Ha? Ngayon po, kasi meron po akong sinuport ngayon. Meron po akong sinuport ngayon na K-pop group na Eunice kasi bagong debut lang po sila Ano pangalan? nitong March. Eunice po. Eunice? Yes. K-pop girl group po sila. Then may syempre di nang bumawala siguro yung bias, ganyan, idol po sa isang member. So sinuport ko po yung member na yun, si K-pop Eunice Jelly. Then may mga comments po na hindi po maganda kasi may mga tao parang mga supporters po na parang siniship po kami. Taray. Parang nag-link po ganun. Then may mga fans din po na, Jelly fans din po na ayaw. So parang sinasabi po nila, wag niyong ganyan, tinatawag po nilang TikTok boy. Ikaw daw. Yes po, TikTok boy. Bakit daw? Dahil lagi malakas ka sa TikTok. Yes po, TikTok po talaga kasi sumasayo po sa TikTok. Yan. Obsessed fan, ganun. Talagang dala po nilang ganun. Pero sa akin po, gusto ko lang po lang mag-support. So para sa akin po wala na pong ginagawang mali. Gusto ko lang po mag-support. Parang, whereas din po, minamahal po nila ako, sinusupportan po nila ako. Parang, gano'n din po yung ginagawa ko. Okay. Pero ano yung pinakamasakit na pambabas na natanggap mo? Ever seen yung mga dream maker pa, mga ano pa yan? Sa akin po, siguro, ako po kasi hindi po ko talaga nagbabasa kasi para sa akin, sinasabi lang po nila yan. Mas kilala ko po yung sarili ko. So, kahit ano po sila sabihin sa akin na masama, parang saraan ko sarili, ay hindi ako ganyan. Ganun po. Yun po yung mindset ko po. O sige, last na about this, ching fried. Yes. Mahilig ka ba sa fried noodles? Oh yes po kasi talagang mga kaibigan ko po, sila Mama, Daddy Benz, kumakain po kami ng fried noodles. Kaya siguro thankful po kasi fried noodles po yung unang-una ko pong i-endorse. So hindi mo ito makakalimutan? Yes, hindi ko makakalimutan po Very ito. first endorsement. And ako rin po yung parang unang-unang endorser po nila. So talagang malaking bagay po sa akin ito. Okay, sige yun. Congratulations. Thank you po, thank you so much po.